Patindi na nga ng patindi ang magaganap na aksyon sa FPJ's Batang Quiapo. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga posibleng maganap sa mga karakter. Ang tangkang pagpatay ni Olga kay Don Julio gamit ang isang lason. Dami mong sansara. Inom. Nasaksihan nga nating hindi na makapagtimpi pa si Olga kung saan kasama niya na nga si Dindo ay may inihanda nga silang gamot na maaaring ikapahamak ni Don Julio. At dahil tinutukan na nga siya ng baril ni Olga ay hindi na nga siya naniniwala sa mga sinasabi nito. Kaya tuluyan na ang nanggigil si Olga at pilit na pinalunok sa kanya ang nasabing gamot. Kaya sa scene na ito ay may dalawang posibleng mangyari. Una, maaaring dito na nga magwakas ang buhay ni Don Julio. Pero dahil hindi nga alam ni Ramon na si Olga ang gumawa nito ay maaari nga siyang makaligtas. Dahil kung matatandaan nyo ay hindi naman nalaman ni Ramon na nag-away pa pala sina Don Julio at Olga makaraan siyang umalis kung saan pinagtangkaan na nga ni Olga na patayin si Don Julio ng harap-harapan. Kaya hindi niya alam na may motibo na nga si Olga sa gagawin niyang paglason kay Don Julio. Ikalawa, maaaring sa pagkakapatay ni Olga ay posibleng dito na rin siya tuluyang tumiwalag sa pamilya Montenegro dahil alam naman nating mainit nga ang dugo ni Ramon kay Olga. Kaya kung sakaling may maganap sa kanyang ama na si Don Julio ay maaaring si Olga agad ang kanyang pagbintangan at sa kanyang pag-alis ay dito na nga niya maaaring sabihin ang buong katotohanan na si David nga ay nagpapanggap na kanyang anak dahil alam naman nating matindi na rin ang galit ni Olga kay David dahil sa sunod-sunod ditong pangbabastos sa kanya. Kaya maaari niya nang ilaglag si David para tuluyan siyang makabawi sa kanya. Pag-usapan naman natin ang maaari. Parang awa mo na itinigil mo na to. Sa akin lang si Igor. Base nga sa mga ipinakita sa abangan ay nagtagumpay nga si Lena na magawang mapaslang si Lolo Noy kung saan naglabas na tayo ng video na kukumpirma na makikita nga nila Marites at Tinding ang bangkay ni Lolo Noy sa gitna ng Plaza Miranda. Kaya agad din siyang naghanap ng ikalawa niyang biktima at ito ay walang iba kung hindi si Roda dahil makikita rin sa isa nating video na duguan na nga si Roda daw humihingi ng tulong matapos pagsasaksakin ni Lena at di pa ito na kontento at nilusob naman si Marites kung saan nakaharap niya nga ang mag-inang Marites at Tinding. Kaya may dalawang posibleng maganap rito. Una, posibleng mapatay ni Lena si Tinding dahil kung pagbabasihan nga ang video ay makikitang nagawa nga niyang masaksak si Tinding sa kanyang dibdib. Makaraang harangan niya nga ito para makahingi ng tulong si Marites at maaaring sa paglabas ni Marites ay dito na magawang makatakas ni Lena. Ikalawa, posibleng makaligtas si Tinding at mahuli si Lena dahil kung sakaling magawa ngang makahingi ng tulong ni Marites ay malaki ang posibilidad na matulungan pa nga nila si Tinding at agad na madala sa ospital. At kung mahuhuli naman si Lena ay maaari lang siyang dalhin sa mental hospital dahil alam naman natin hindi kinukulong kasama ng mga preso ang isang baliw, lalo na nakagaya ni Lena na may napatay na. Pag-usapan naman natin ang posibleng pagkamkam ni Tanggol sa yaman ng mga kabalyero. Takot bang sumugal ang mga bayan natin ay kung gamitin kaya natin ang pangalan ng mga kabalyero para masin natin na pinagpatuloy pa rin ang negosyo nila. May dalawang posibilidad na mangyari sa plano ni Tanggol. Una, malalaman ni Tanggol na ang sinasabing naging asawa ni Catherine at ang natitirang kabalyero ay kapangalan ni Tanggol. Kaya maaaring dito na magtaka si Tanggol kung sino nga ba ito. Kaya maaaring tanungin niya si Madonna tungkol rito dahil tanging si Madonna lang ang nakaharap ni David sa huli nilang laban. Kaya posibleng kumuha nga ng litrato si Madonna na mabibigay kay Tanggol at pag nagkataon ay agad nga niyang makikilala si David at posibleng sa pamamagitan nito ay magawa nga nilang makuha ang naiwang yaman ng mga kabalyero.
dalawa, posibleng magamit nila Tanggol ang papeles laban kay David dahil matatanda ang nagkasundo na nga si Atty. Vera at David na magtulungan kung saan inilipat nga sa pangalan ni David Di Magyaba ang lahat ng kanyang yaman. Kaya kung gagawin nila ito, ay maaaring makitaan ito ng putas na magiging abogado nila Tanggol. Dahil kung batas lang ang pag-uusapan, ay pangalan nga ni Tanggol ang ginamit ni David nung ikinasal siya kay Catherine. Kaya kung mapatunayan sa korte na ang David Di Magyaba na gagamitin nilang bilang tagapagmana, ay madali lang silang mabubuko dahil makikitang nagpapanggap nga lang si David sa katauhan ni Tanggol. Kaya lalong titibay ang argumento nila Tanggol na sa kanila dapat mapunta ang mana. Kaya kung umabot ka sa dulo ng Yan ang dapat nating abangan dito sa FPJ's Batang Quiapo. Please like and subscribe our channel. Maraming salamat po.